Alright guys, so nagbabalik tayo dito sa ating tutorial. Alright, so ang problema natin susolusyonan ngayon is ang problema ni Sir James Aldrin Cosada kasi ma-feedback daw yung kanyang sound system. So ating niyang susolusyonan sa paraan ng ating nalalaman at same technique lang din na ginagamit natin before. Gumamit pala siya ng 31 band equalizer pero hindi pa rin daw natatanggal ang kanyang feedback. Okay, so bago ang lahat, shoutout muna tayo. Let's go! Okay, so shoutout tayo dito kay Sir Tawi Galicia. Ayan, so from Madalag, Romblon. So ang kanilang pamilya ay meron ng MCV 100 guys. So maraming salamat sir sa pagbili ng MCV 100. So shoutout sa iyo Sir Tawi Galicia. And shoutout din kay Sir John Derek Rico. Bumili din siya sa atin ng MCV 100. Ayan, so thank you sir sa iyong pagtiwala at I hope na ma-enjoy mo yung MCV 100 mo sir. At saka nagpa-reserve din si sir ng Hero 8 na mixer. Ayan sir, by August second batch na tayo sa ating Hero mixer Hero 8. Ayan, okay. And then kay Sir Ronnie Valdez na bumili sa atin ng PSC Plus. Ayan. At nagpa-reserve na din siya sa atin ng MCK 100 pero unfortunately next month pa po tayo available sir yung MCK 100. But yung PSC Plus, tingnan nyo naman guys, napakaganda ng kaniyang PSC Plus. May ilaw pa. Alright. So napakaganda setup Sir Ronnie Valdez. Alright. So kay Zeknas M. Nedlesur. Ayan, so balak niya bumili ng MCR 100 but sir, sold out po tayo sa MCR 100. Next month to, by month of August, available na ho ang iyong MCR 100 and I hope na mag-contact kayo ulit sa akin para kumuha ng MCR 100. Alright, so shout out sa inyo Sir Tawi Galicia, John Derek Rico, Ronnie Valdez, and Zeknas M. Nedlasur. Ayan, so maraming salamat sir sa pagtangkilik ng ating mga produkto ni Mekman Audio at sa pagsuporta sa ating video. So proceed tayo sa ating tutorial. Let's go! Okay, so Sir James, yung ipapakita ko sa inyo na pagtanggal ng feedback is ito yung pamaraan ko. Okay, assume na lang natin yung mixer mo is walang PFL. Yung gagawin kasi natin first is mag-gain staging muna tayo. So assume natin na walang PFL ang iyong mixer. Worst to worst scenario tayo. And I hope sana merong PFL ang iyong mixer sir, no? So assume natin na walang PFL ito. Okay? So ang unang-una mong gagawin sir is dapat hindi pa naka-turn on yung amplifier or naka-turn on siya pero hindi pa nakapihit yung volume. Okay? And then sa equalizer natin, naka-flat ka muna. Ayan, flat muna tayo. Then naka 12 o'clock. Ayan. So isang speaker lang pala yung gagamitin natin sir. For demo lang naman. So unang-una mong gagawin sir is ilalagay mo sa 0 dB ang iyong master volume. Ayan, master volume 0 dB. And then ito yung microphone mo. It could be wireless or wired. Same lang ho yan sir. And then baba mo muna yung gain. 12 o'clock mo lahat. Ayan, 12 o'clock lahat. Nakababa itong pati yung effects, yung pan nakagitna. And then lagay mo na sa 0 dB ang iyong yung fader sa iyong microphone. Ayan. 0 dB. So ganun lang muna. And then sir, yung mixer mo dito kung meron siyang equalizer, flat lang muna. Okay? Dapat naka-flat lang 'yan. Okay? And then so ganyan yung itsura. So sound check tayo. So magsasalita ka dito sa microphone ng malakas. Hindi naman sigaw at tamang-tama na malakas din yung pagkaka-sound check mo. Okay? And then, paabutin mo dito sa 0 dB or yan sa 0. Okay? So, sound check tayo. Hello, sound check, check. Sound check, 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 check. Ayan. So, umabot na siya ng 0 dB, sir, no? Kasi hindi ako nakapad. Ayan. So, ibig sabihin, malakas na signal tong aking microphone. Pero halimbawa, nilagyan natin ng pad. Pinindot natin ng pad. Nga pala sir, yung pad, minus 20 dB. Yan siya sir ha, automatic minus 20 dB. Ayan. So, ipapad na lang natin sir para at least ma-manipulate natin tong gain. Okay? So, paabutin natin sa 0 dB. Check, check, sound, check, check. So, hindi pa umabot ng 0 dB. Pipihitin natin itong gain. Let's say, dyan muna. Okay? Mahirap kasi mag-isa lang yung, ako lang yung magbi-video. Sound, check, 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 check. Ayan. So, umabot na siya ng 0 dB. Na ganito yung gain niya. Okay? So, alam na natin na yan yung ating gain stage o yung isiset natin na gain sa ating microphone. So,
lagay na tayo ng ating tawag nito, volume sa ating power amplifier. And lalakasan natin, sir, para magpi-feedback. Okay? Kasi ang next natin gagawin is i-eliminate natin yung feedback gamit itong equalizer. Okay? So, maglalagay tayo ng volume. Let's say, lagay natin sa, ayan, sa gitna. Gitna lang muna. Okay? So, sound check tayo. And I hope mag-feedback siya. Dahil, para mag-feedback, tatanggalin natin yung feedback gamit ang ating 31 band EQ. Ayan, sir, dinagdagan ko ng hanggang 3 o'clock yung ating volume. Kasi yung 12 o'clock hindi siya nagpi-feedback. So, nilagyan ko pa siya ng hanggang 3 o'clock para mag-feedback talaga siya. Okay, so ngayon sound check tayo ulit. And nagdagdag na rin ako ng gain konti lang. Konti lang talaga. Umabot siya ng halos sa plus 2 dB. Okay? So, ang purpose natin ngayon is ipa-feedback and then tatanggalin natin yung feedback gamit ang ating 31 band EQ. Okay? Sound check. Check. Ayun. Ayun, sir. So, nag-feedback siya. So, ang gagawin natin is i-determine natin or hanapin natin yung frequency na nagkukos ng feedback. Alright. Okay. So, ang una ko talagang ginagawa, sir, is nagsisimula ako dito sa 2.5K. So, from 2.5K hanggang dulo is binababa ko. Okay? Ayan. Ayan. Naghihising sa sir kasi pangit ng kable ko eh. Well, anyway, ayan. Binaba ko yung 2.5K hanggang 20K. Okay? So, isang channel lang kasi, isang speaker lang naman yung ginamit natin. So, eto, 2.5K hanggang dulo is wala yung feedback. Kasi binaba na natin. Okay? Okay, sir. So, iisa-isahin na natin, itaas yung ating from 2.5K hanggang dulo. So, iisa-isahin natin i-check kung saan yung nagpi-feedback. Okay, so simulan natin ilagay sa 0 dB ang 2.5K. And then sound check. Sound check. Testing. Check. Mic check. 1, 2. So, wala siyang feedback. So, proceed tayo next. Yung ating 3.15K. Hello. Sound check. Testing. Check. Mic check. So, wala pa rin siyang feedback, sir. So, proceed tayo sa 4K. Sound check. Test. Check. Uy, merong feedback si 4K konti, sir, pero parang sipol lang konti. Check. Sound check. 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 So, ang gagawin natin, sir, is ibaba natin konti lang si 4K kasi hindi naman ganun ka-sensitive si 4K. Sound check ulit. Check. Sound check. Okay, so wala nang feedback. Next natin na frequency is si, sino yan? Si 5K. Okay. Sound check. Test. Check. Check. So, walang feedback si 5K. Proceed tayo kay 6.3K. Check. Sound check. Testing. Check. So, walang feedback si 6.3K. Proceed tayo kay 8K. Floor. Basta i-update natin. Sound check. Check. Test. Check. Check. So, meron konti, sir, si 8K. So, baba natin konti lang. Siguro mga isang guhit lang, sir. Yan. Sound check ulit. Check. Sound check. Check. Okay, wala na siyang feedback. So, si 10K naman, sir. Check. Sound check. 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 Okay, wala si 10K. Proceed tayo kay 12.5K. Sound check. 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 Sound. Meron konti, so mas malakas siya kay 4K at saka kay 8K. So, mas malaki yung ibaba natin kay 12K. Ayan.
check sound, check, check, check. Okay, wala nang feedback. So, proceed tayo kay 16K na tayo, sir. Yan, lagay sa gitna, sa 0 dB, then sound check. Hello, sound, check, testing, check. So, meron siyang konting sipol, sir. So, babaan natin ng isang guhit lang. Okay, sound check. Check, check. Uy, meron pa. So, baba pa natin. Check sound, check. Ayan, so wala na, sir. So, lagay na natin si 20K ang pinakahuling pipihitin. Lagay natin sa gitna, 0 dB. Check sound, check, testing, check. Check, check, check. So, meron konti, sir. Baba konti. Check sound, check, testing, check. Hello, sound, check. Okay, so pakita ko sa iyo, sir, kung ano yung naging itsura ng ating 31 band EQ. Okay, sir. So, ito na yung naging itsura ng ating equalizer. Ayan. So, isang channel lang kasi isang channel lang naman yung ginamit natin. So, from 2.5K tayo nag-check, sir, no? So, walang feedback dito. Walang feedback kay 3.15. Nagka-feedback lang siya mula dito kay 4K. Ayan. So, siya yung binaba natin konti kasi hindi naman ganun kalakas yung kanyang feedback. And then, dito kay 8K, konti lang din. Mas konti siya compare kay 4K. And then, dito kay 10K, wala. Kay 12.5, ayan, mas malakas si 12.5 sa the rest. And then, si 16K, may feedback din. At saka si 20K, pero hindi gaano. So, ganyan yung naging itsura ng ating P-hit, sir, sa 31 band EQ. I hope na klaro, sir, no? Ayan. Ayan. Okay. So, hindi siya pare-pareho, sir, ha? Kahit saang, hindi siya standard na ganyan na yung magiging P-hit mo. Maiiba yan, depende sa lugar, gaano kalaki yung area. So, magde-depende talaga. So, i-check mo talaga always. Kung may event ka, check mo talaga mag-gain staging and then magkakatay ka ng frequency na matakaw sa feedback. Ayan. Kasi walang pattern yan, sir. Okay? Walang standard na pattern yan. So, i-check mo talaga isa-isa. So, usually kasi nagpi-feedback na yan sa 2K or 2.5K. So, check mo na lang from 2K hanggang dulo. Isa-isahin mo gaya ng ginawa natin kanina. Okay? Okay, so ito nga yung katanungan ng karamihan. Since nakakonect yung ating equalizer dito sa main out natin, so we are sure apektado lahat ng channel. So yung tanong ng karamihan is, sir, paano yan, sir? Is kinatay mo na yung high frequency doon, so maapektuhan lahat ng input natin dito, maapektuhan yung playback music or yung mga instrument ba? Ayan. So meron yung solusyon dyan, sir. Actually, sir, yung ating equalizer dapat nakahook talaga siya sa ating insert ng mixer. But unfortunately, kung ang mixer natin is walang insert, gaya nga nito, wala siyang insert, so mapipilitan tayo na kukuha tayo sa main out, then papunta na ng equalizer, then equalizer papunta ng amplifier. So, ganito yung gagawin mo na lang, sir, no? Worst to worst scenario to, sir. So, since nagkatay tayo ng high frequency dyan, kasi pang tanggal ng feedback, so maapektuhan yung playback music natin dito. Ang tendency is parang nabawasan na yung high frequency or yung high ng ating playback. So, ang gagawin mo na lang, sir, is magdadagdag na lang tayo ng high dito. Ayan. So, tapos na. Yun lang. Yun lang yung gagawin mo. Ayan, sir, no? So, halimbawa, yung playback music mo is, yun, kinulang or kinapos sa high frequency kasi nagkatay nga tayo ng high dyan sa ating equalizer. So, magdagdag lang tayo ng high and then, yun, goods na. Solve na yung problem mo. Kung sa instrument din, ganun, magdagdag lang tayo ng high. Sa bass guitar, ayan, so, hindi naman kailangan ng high. Okay? So, sa playback music natin kadalasan naapektuhan, no? So, magdagdag lang tayo ng high. So, yun lang yung gagawin natin. Okay? So, Sir James Aldred, I hope na nasagot natin ng maayos ang iyong katanungan at nasolusyonan natin yung iyong problema. Alright? So, yun. Guys, hanggang sa susunod ng ating tutorial. Alright? Alright.